Mic test. Mic test, mic test. Diba? Pumipitik yung mic. Pumipitik yung mic. Na? Anong kulay? Ha? Kulay green? So, okay na to para sa rides natin sa Samar. What's up mga guys, for this video testing natin yung Insta360 Ace Pro natin na kinabit natin dito sa may AGV Pista RR natin, Carbon Edition. Oh yeah. What's up mga idol, ito for today's video, uwi tayo ulit ngayon ng Samar at nandito tayo ngayon sa Binondo Intramuros Bridge mga idol. So, ang date natin is November 1. Ang oras natin is 3:09 AM. So, yun nga. Babaybay na naman natin ang Samar. Kasama natin ngayon is yung asawa ko. Nakapagbakasyon na siya sa wakas. For today's video, ang daan natin ngayon is Ross Boulevard. And then Paranaque. Alabang. Ayun. So, andun tayo dadaan. Hindi na tayo magbabackdoor siguro kasi napakadilim pa. Alas 3 pa lang ngayon. Nabaybay na natin ang Ross Boulevard. Pero bumiyahe ng madaling araw. Napakalamig. Hindi mainit. Hindi hassle lang bakbakan ngayon. Pero syempre, nag-iingat tayo. Pasensya na mga idol kung hindi tayo nakakapag-vlog ng mga ilang buwan. May nangyari lang kasi sa atin na medyo weird. Bilang rider syempre, hindi tayo tutulong sa kapwa natin rider. Maikwento ko na lang sa inyo, story short. May na-aksidente sa may Plaridel bypass. So ang senaryo nasagi siya ng truck. And then, syempre tayo bilang rider, tumulong lang naman tayo para at least maging okay siya. Kalaunan, binigay ko lahat ng information ko. Yun nga, nangyari na yun. And then, ang nangyari mga idol, pinagbibintangan pa nila ako ngayon natauban ko daw ng motor ang kapatid niya. Yun nga, napakasama sa pakiramdam na pati yung pagtulong mo ginawan pa ng action na ganun. Napakahirap naman isipin na ganun, di ba mga idol? Kain. Parang may bakpusero. Bakpusero daw. Pero kakain muna kami. Para mamaya, tanghalian na lang. Papagan kasi natin, papagan mo kasi habang maaga. Diba? Hindi na kita. Saglit na natin tinakbo yung wall. Ano ba? Ross Boulevard, papunta Coastal Road. Tangan ko lahat yung oras. Takot siya pag makita mo yung mga kayamanan. Kinabahan ako kanina doon sa pick up. Biglang promeno. Naalala ko tuloy yung truck. Biglang baklaan yung truck. Ganun yung nangyari sa akin, biglang promeno yung truck. Tapos nasagi niya na pala yung aksidente sa Plaridel na pinabintangan ako. Malupit yung nangyari na yun, kaya hindi ko talaga matanggal sa isip ko yun. Kumbaga parang ka na lang sa akin yun, aral na huwag kang didikot sa sasakyan, mga 4 wheels or mga truck. Kasi hindi mo kasi masasabi na kung gaano kalakas yung prenong i-apply ng driver. Pero hindi tayo tumama. Tapos kitang-kita ko pa yung nangyari doon sa lalaki kung paano siya nasagasaan. Yun yung dahilan kung bakit din ako masyado nagbibideo nga, kasi naglaylo ako sa pagmamotor. Ayun tayo guys,
Mga idol, kain tayo. Lahat ng titingin sa hanggang sa pakilo. Pangalawang uwi niya. Yun Ay, hindi lang pangalawa, ilang beses na pala yung nag-uwi. No? Ito Pero yung ngayon, this year, pangalawang beses ko uwi ngayon. ako Kasama ko siya ngayon. Hindi lang ako nag-iisa, dalawa na kami. Nung May, umuwi ako. Yung nakita nyo naman sa video. Ako lang mag-isa nun. Kung kasi naging best man ako sa kasal. Ito yung picture. Mga idol, nandito tayo ngayon sa may Coastal Road. Kumain lang muna tayo dito sa may 7-Eleven. At dediretso na tayo siguro. Ang susunod na hinto natin banda na siguro sa Quezon. Dediretso na tayo. Papa Jesus. Hindi, wag na, yaman. Hindi yan. So yun yung kasama ko, asawa ko. Siyempre, masaya kasi ngayon may kasama na akong OBR. Kasi yung huli kong uwi sa summer, wala akong kasamang OBR. Alam nyo yung parang nakakabagot sa daan dahil wala kang nakakausap. Ang problema lang, marami din ako naging problema ngayong taon. Nawala yung helmet ko na Evo, yung XR03. Nawala sa bahay. Nung pag-uwi ko nakalimutan ko doon sa tindahan, doon sa may San Vicente. Shoutout doon sa kumuha ng helmet ko. Sana naging masaya ka dyan sa helmet ko. Pati intercom ko wala. Kaya ang dala-dala nating helmet ngayon is yung pangmalakasan nating AGV Pista RR na Carbon Edition. Napakadami na nangyari. Pero siguro talaga para hindi na talaga, kumbaga parang hindi talaga sa atin yung Evo na yun. Kasi kung para sa atin yun, hindi naman mawawala yun eh. Tsaka burara kasi ako nung time na yun, aligaga. Dahil dala-dala ko nga yung mga kandila. Dala-dala ko yung kandila. Nagagamitin ngayon November 1 dun sa amin. Nung October 26 dinala ko. Kasi sobrang pagod. Yun na. Wala na. So, nandito na tayo ngayon sa may papasok ng NAIA Terminal 1. Pagpaparanyaki kasi tayo mga idol. Hindi na tayo nag backdoor o nag Osmeña Highway kasi ito yung pinakakabisado kong daan papuntang Samar. So kahit wala tayong Google Map dito, makalabas tayo ng Metro Manila. Papasok naman tayo ng Paranaque naman na to. Tapos mag-aalabang tayo, ayun, hanggang sa makarating tayo ng Laguna. Yung mga tropa natin suggested na daan is backdoor. Ang problema kasi napakadilim sa backdoor at nag-iisa lang tayong motor na dadaan doon. Sabi kakaunti lang yung mga dumadaan doon. Napakaangas naman nun. Ayan, papasok na ng NAIA Terminal 1. Kaso nagbago na yung mga dito, mga roads. Kasi dati nakakapasok ka, papasok dyan sa may flyover. Ngayon hindi na. Mag-U-turn ka pa. Mag-U-turn ka pa ngayon. Hindi ka na makakapasok dyan kasi sinaraduhan na ng Skyway.
Ayun na, 500 meters. Keep left. Diba? Naiya Terminal 1. So ang oras natin ngayon is 3:48 AM. Dahan-dahan lang naman tayo. Di naman na tayo nagmamadali ngayon. Kasi syempre may kasama tayong OBR. At ang asawa ko, kasama ko. Ayoko naman na i-rush ko yung oras. Mas gusto ko yung may banding. So what's up mga paps, nandito na tayo ngayon sa may papasok na tayo ng East Service Road mga idol. Andito na tayo sa Baclaran. Pabaklaran na tayo. So yun, Skyway sa kaliwa, sa dulo, SLEX dito sa gitna. Ito rin, no? Pauwi ng probinsya, oh. May top loader, oh. Piyahero siguro to. So Manila to Samar is almost 734 kilometers. So hindi tayo magba-backdoor. Ang daan natin ngayon is dito nga sa Parañaque, Alabang, yan, Laguna, hanggang sa makarating ng Gumaca Bypass Road. Magba-bypass road tayo sa Gumaca. And then Rolando Andaya Road. Hindi tayo siguro magdadahit kasi medyo tagilid tayo doon. Hindi natin masyadong kabisado yung daan doon sa Rolando Andaya Road. Kahit ganun lang kayang-kaya naman natin yun i-manage kahit ganun yung daan doon. And then sa Naga, Legazpi, syempre madadaanan na natin yan. Legazpi, Sorsogon, Matnog, yan, Allen, yan, hanggang sa Katarman, San Roque. So tingnan natin kung ilan yung gas consumption na abuti ng sniping natin na 4 na taon na. Kung matipid pa ba siya o lumakas ba sa gas. Tignan natin. Nag-aalalay lang tayo sa takbo kasi nga yung may kasama tayo, yung OBR ko, yung asawa ko. Ayoko naman na magpatakbo ng mabilis na ganito. Sama ko yung asawa ko, syempre may limit tayo. For safety na rin yan. So ngayon ayusin natin yung footage natin kasi yung nakaraang vlog natin na pag-uwi natin ng Samar na solo ride, napakapangit ang footage. Hindi ko pa kabisado kasi nun yung Insta360 Ace Pro 2. Kaya ngayon susubukan natin pagandahin yung footage natin. At saka pala mga idol, pinalitan muna natin ng stock mags tong si Snipey kasi dalawa nga kami. At may bulong-bulungan sa mga riders community na napakapangit daw ng daan ngayon papasok ng south, pauwi ng Bicol or whatever kung saan kayo pupunta. Kaya nag-stock mags muna tayo. Ang araw natin ngayon is November 1, 2025. Mahal din naman kasi talaga ng SP500. Tutusin lang, di ko afford. Kung masira man yun, baka di na ako makabili. Siyempre iniingatan lang natin yung mga gamit natin, RCB. Siyempre shoutout naman kay RCB dyan, baka naman. So yun, 734 kilometers. At dadahan-dahanin lang namin ng aking asawa yung pagtakbo, para naman solid yung pag-uwi natin ng Samar. Itong asawa ko na to, ngayon lang siya makakauwi simula nung ngayong taon na to. Hindi pa siya nakakauwi. First time niya in this year. Ako nakauwi na ako nung kwan kahit di ako taga ron, nakakauwi ako Yung hindi pa taga ron laging nakakauwi. Shoutout sa mga taga Samar. Ako yung dayo na laging dumadayo sa inyo. Tsaka syempre ayusin na natin ngayon yung footage natin ngayon kaysa nung nakaraan kasi syempre bago pa lang yung camera natin nun, ginagamay-gamay ko pa kaya medyo struggle tayo sa pag-edit. Napakahirap i-edit kasi syempre bago pa lang. Ngayon medyo gamay-gamay ko na, kaya hindi na ako nahihirapan. So what's up mga idol, update, nandito tayo ngayon sa Santa Rosa, Laguna.
So, ang traffic medyo nagkakaroon na naman. Bol-bol, dahan-dahan. Pero manageable pa naman yung mga traffic dito. Ang sa kaso, nakakatakot yung mga nagmumotor. Kabud-kabud na lang umihinto. Nakakita lang ng konting bako, hihintuan agad eh. Katakot. Kawawa pag di alerto yung nasa likod. Mga aggressive yung mga automatic, tapos biglang hihinto. Ay, Diyos ko. Ang sakit sa bangs. Buti na lang talaga, napakalakas ng ilaw natin. Nakikita natin yung mga butas-butas. Solid talaga yung Senlo. Gilid lang muna. X-Max, sana all. Aray ko, sakit. Pit na masyado. Ano tayo banda? Basta nasa bandang Santa Rosa, Laguna na tayo mga idol. Mamaya tayo babakbak pagka maganda na yung daan. Yung medyo malawak-lawak, nakakatakot dito. Like ko, ayun, pangit na nun. Nakatayo ng balahibo. So what's up mga idol, nandito na tayo ngayon sa Calamba, Laguna. Ay, medyo pagod pero masaya. Ang oras nga natin ngayon is 4:56 AM. Napansin ko lang dito, medyo hidden yung mga butas eh. Ilang beses na kaming nasaldak. Hindi ko napapansin. Ayan, last bar na lang oh, mga idol. Papagas na tayo maya maya. Pero talaga, di ko talaga ako makaget over doon. Shoutout doon sa nakakuha ng helmet ko. Alagang-alaga ko yun. Tapos limited edition pa ni Kwan yan, ni Red Sweet Potato. Shoutout sa'yo idol. Sayang yun. Alagang-alaga ko yun. Nakasama pa dun yung EJS B6 ko na intercom. Kaya tuloy wala kaming conversation ng asawa ko sa biyahe. Yun lang yung masakit. Pero sabi nga, pag may umaalis, may dadating. Kaya yun, hayaan na lang natin, let go na natin wala na tayong magagawa, nawala na sakit na sa damdamin. 5 taon kong kasama yun. PNR, release na naman no? Dito tayo dati na aksidente, kasama din natin tong asawa ko. Kaya pag nakakita akong ganyan, medyo alanganin ako. Talagang dahan-dahan lang ako. So nandito na tayo sa paanan ng Mount Makiling. Dito siya sa bandang kanan. CR ka? May CR po kayo? Tanggal?
Full tank bossing. Unleaded. Unleaded. Anto ka ata. Okay ka lang? Sige. O yung kan, pera. Pambayad. Eh. So ayun, nakapag first gas up na tayo mga idol. So ang inabot ng gas natin is 265.84 pesos. Ang liters is 4 liters and 552. So ayun, first gas up natin yon dito sa Laguna. Ang lawak ng daan dito papasok ng kwan. Ang daan natin ngayon is Mayhay papuntang Lucban, Quezon. And then lalabas na tayo ng Tayabas, Quezon, papasok ng Pagbilao. So yun, almost 3 kilometers papasok na tayo provincial road. Nakakatakot yung daan dito. Alam nyo yung tipong hindi mo alam, parang pantay pero parang duda ka na parang may butas. Ganun yung itsura ng mga daan dito. So papasok tayo ngayon sa Kalawan Nagcarlan Road mga idol. Sana hindi umulan para maganda naman yung biyahe natin at makapag video. Ako sarap ng daan dito. Banking. Speed your own risk mga idol. Huwag kayo masyadong papakampante sa mga daan na ganito kasi minsan may syempre hindi natin masasabi, baka may butas o rough road dun sa dulo. Kaya huwag magpakampante sa ganda ng daan na nakikita. Be smart sa mga nakikita. Pero ang ganda ng kalikasan dito. Ganito yung mga hinahanap kong view tsaka pakiramdam. Yung tipo nakakatanggal ng stress ng katawan. So touchdown tayo ngayon mga idol sa Nagcarlan Laguna ba to? Oo, Nagcarlan Laguna. First time na natin dumaan dito sa Nagcarlan pauwi ng Samar. Pero maganda naman yung daan dito. Twisty, sabi tuwang manok yung dating ah. Hey, angas. Parang bituang manok ah. Uy, flood control ah. Ang galing! Di na tayo dadaan ng Lucena City. Mas maganda dito kasi kon nga medyo mapapaiksi yung biyahe natin. Hindi na tayo dadaan ng Lucena. Siyang probinsya yung vibes dito ah. Napakalamig, napakaraming puno. Kaso nga lang nakakatakot yung daan. Napakadulas nito. Shit, napakakon. Mahirap magkuhan ang tawag dito. Huwag mabilis, sigurado maaksidente ka dito.
Dahan-dahan lang tayo. Nakatakot yung daan kahit maganda. Hey, baka ako na. Ano yung usok? Nakakanginig ng laman. Ay! Ang taas! Alam mo yung tipong hindi mo alam kung kakapit yung gulong mo pag binangking mo. Ganun yung itsura dito eh. So what's up mga idol, nandito na tayo sa may bitukang manok. Ito muna tayo hinto. Tayo magmerienda. Saan tayo magmerienda? Ay, sa wakas nakahinto na. Na? Hirap ba? Hirap walang kausap na. Ha? Sawa? Hirap nang walang kausap. Gumagalaw na pala oh. Ay, nabili. So what's up mga idol, little tips ko lang mga idol. Mas magandang umalis ng Manila pag talaga uuwi kayo ng Bicol or whatever, kung saan kayo pupunta sa South. Mas maganda talaga madaling araw, para pagdating dito sa Quezon tirik na yung araw. Yung ganito ba, yung may nakikita na kayo at nakikita nyo visible na lahat ng mga lubak, kasi napakadelikado mga idol. Kung aalis kayo ng gabi ng Manila, medyo magdalawang isip muna kayo, kasi hindi pa ganun kagandang daan dito sa Quezon. Baka ma-shoot kayo sa mga butas. Ang dami kong butas na nakikita, sobrang lalaki. Baka pagka na-shoot kayo din mga idol, baka diretso hospital na talaga. Kaya mas maganda pa rin talaga na ganitong oras kayo makadaan ng Quezon, para at least alam nyo kung saan kayo didiskarte ng liko. Tulad ng mga yan oh. Pero be careful lang ha. Ingat din kayo, tingin-tingin kayo sa side mirror bago kayo lumiko. Diyan nadalas nadadali ang mga motor sa pag hindi tumitingin sa mga side mirror nila, tapos biglang liko. Aray ko. Aray ko. Pero may mga daan naman dito na smooth naman. Mas lalo na yung dinaanan namin kanina. Napakaangas ng daan na yun. Sobrang ganda, natatakot na akong bumangking eh. So what's up mga idol, nandito na tayo ngayon sa Gumaco Diversion Road. So dito na tayo dadaan ulit. At syempre mas maganda ang daan dito kaysa naman doon sa ibang daan. Sa city proper kasi medyo traffic, kaya madalas sa mga bypass road ako dumadaan kahit medyo malayo-layo ng konti. At least yung takbuhan nakukuha mo pa rin yung oras ng pagdating mo doon sa dulo. Tsaka hindi hassle yung daan dito kasi nga yun nga, bypass road. Di masyadong dinadaanan ng mga sasakyan to eh. Diba pag kapwa sniper yun nakakasalubong, matik, busina oh. Sa mga gustong umorder sa Shopee, meron ako Shopee link na ilalagay sa comment section below. Yung
yung ginagamit ko dito sa phone holder ko. Hindi na ako gumagamit na kahit anong phone holder, suction lang. Ox na tingnan nyo naman hanggang ngayon nakakabit pa rin, wala pa rin problema. Kahit ma-vibrate o kahit ano pa yung nararamdaman ng motor mo, di mo nabibingi ako. Check nyo na lang sa comment section ko, lalagay ko na lang yung link. Order na kayo. Solid walang magalaw Ganda ng kalikasan green na green. Aray ko. So what's up mga idol, nandito na tayo ngayon sa gateway to Bicolandia. Pero scam to pagkatapos nito Tagkawayan Quezon ulit So nag water break lang kami dito, tapos diretso na kami ulit. Aray. Mamas ka? Mamas ko sila. So tara na mga idol, let's go. Picture. Yan, gilid kayo. Yan, nice. So yan, kuha na tayo sa gateway to Bicolandia, tapos papasok na tayo ng Tagkawayan Quezon. Yes sir. Nakakapagod lang dito sa pagpasok ng Bicolandia, gateway to Bicolandia. Napakapakit ng daan, sobra. Wala ka nang malilikuan pero wala na tayong magagawa, ganyan na talaga ang buhay, makibagay na lang. Ito yung dating pinapatsian ng mga DPWH, ngayon tingnan nyo ng itsura. Pakita ko sa inyo yung clip ito ngayon, tingnan mo itsura ng pinatsian ng mga DPWH. Napakaangas. Ano yan? Wala rin yan, masisira din yun Ano yung kinakabit nila? Papuntang Dait yan mga idol. Tapos ito papunta naman to ng Matnog. Pagas tayo dito. Walang ito lang yung gas station. Walang ibang gas station. Walang ibang gas station. Gusto mo doon tayo dumaan? Dito. Bago naman, doon tayo. Okay, dito na. Medyo malayo kasi pag dyan tayo dumaan, Ha? Eto, diretso lang. Pagas lang tayo. Tara, baba ka muna. Ay, bebe. Ha? Opo, Samar? Manila pa po. Kwan po, 3. Opo. Opo, dahan-dahan lang pa. Apat na taon na po yan.
Pandito lang, pauwi-uwi lang. Bali 60k na po. Opo. Ha? Meron na po dito sa may Quezon nun, yung unang biyahe ko po. Pero napalitan na agad yung kanyan eh. Opo. Wala pa po ako ng MDL eh. Tumama ako sa may Riles. Yung nakaangat po doon sa may Candelaria. Lumipad pa akong gano'n. Kami rin dalawa yun. Wala naman po. Sir, mana na ako sir. So, dito na lang kami dadaan sa Tagkawayan, Quezon. Napagkasunduan namin ni Mrs. ng asawa ko na dito na lang. Kasi mas maiksi ang ruta na to kaysa doon sa Dait. So, bakbakan na naman. Hahanap na naman tayo ng mga pangit na daan. Dito ko na kagad. Dito na natin higit. Higit ko ng wall. Ng makawal. Siyempre. Higit kami. Luluwagan yun. Basa. So ayan na. Inabutan na kami ng ulan dito. Nasa De Gallego na kami. Mukha pang basa yung asawa ko sa akin. Ako yung nasa harapan. Stress na yan. Stress na yan. Excited umuwi. Kanina maganda-ganda ng no? No? Nakas nga mga idol, naabutan na tayo ng ulan, daan-daan lang tayo. Panigurado kasi madulas ang daan. Baka matsambahan pa. So almost 300 kilometers na lang itatakbuhin natin hanggang Matlog mga idol. Bago tayo makasakay ng Roro. De Gallego na tayo mga idol. Dire-diretsuhin na natin to. Palit na lang ako ng damit mamaya. Pero sana yung Insta360 ko hindi mabasa ang loob. Ang oras pala natin ngayon is 12 PM. Ay, buhay ng rider, kalaban ay ulan. Wala tayong magagawa, mababasa na lang. Dire-diretso lang para hindi na tumagal ang biyahe. Pero dito wala naman na masyadong tutuyo na ako dito banda niyan. Kasi kung hihintayin namin yun walang hangin eh. Baka magtagal pa yung ulan dun. Kaya yun, diniretso ko na to. Ayun, wala nang ulan dito. So ayun na, dire-diretso na lang tayo. Pero thank you pa rin kay Lord, kahit umulan eh safe kaming bumabiyahe ngayon. Sana makarating at makabalik kami ng Manila na walang kahit anong gasgas at kahit anong aksidente. Sana hindi kami masangkot. Lord, kayo na pong bahala. Maraming pong salamat sa lahat-lahat. Kahit yung tindahan eh medyo masungit yung nagtitinda kasi pinaalis nga kami, okay lang. May kanya-kanya kasi tayong preference sa buhay. Baka dati pinagdamutan siya kaya ganun. Okay lang yan. Ito na, moment of truth. Hindi kayo sa rider kapag di mo to naranasan.
Di ka isang rider pag di mo to naranasan tong ganitong ulan. Mas dire-diretso, hindi nagkakapote. Ah, pag kasi hindi na namin to diniretso, ayun, tinan nyo yung ulap. Hindi siya gumagalaw, walang hangin talaga totally. Kaya kailangan talaga namin dumiretso. So what's up mga idol, touchdown tayo Naga. So dito, papasok na lang tayo dito, papasok ng Nabuan mga idol. Tapos magbubulan na lang tayo. Para at least medyo mag-short yung takbuhan natin. Maka-shortcut naman tayo. So kanina ang lakas talaga ng ulan, hindi na tayo nakapag-video. By province na tayo, Polanggi na tayo mga idol. Ay, napaka-hassle ng biyahe natin ngayon. Ulan sikat ang araw, ano ba yun? Nag-dry na tuloy yung kadena ko. Sigurado ako mamaya pagdating ko ng bahay ng asawa ko. Tulog talaga ako. Parang di na tayo sa Polanggi, Albay. Nakikita ko na itaas. I see the colors, they swirl around you. So yun nga, natatakpan ng ulap si Mayon. Hindi nagpakita si Mayon sa akin ngayon. Network of stars in your eyes. Malay mo, pabalik na Manila, baka magpakita na siya. Palapas ka ng dahit, sobrang gaganda na ng daan. Ang pinakapangit na talaga is yung Rolando Andaya Road. Yung simula, Tagkawayan, Digaliego, Ragay. Yan yung mga pangit na daan. I'm gonna make a hole in the universe, so I can be with you here on earth. When the sun comes up, I will go. Unleaded. Ha? Full tank. Ayan. Konti na lang. 142 na lang. 142 kilometers. Meron nata dito. Thank you. Bali 265 pesos, 4.4 liters. Konting kimbot. Bakit? Ano pinangmutuan ko?
Na nga, third time natin na pag re-refueling yun. 255 pesos. So 4.3 ba yun? Basta 4 liters mahigit yung pumasok sa gas natin. 2,000 years later. What's up mga idol? Na tayo sa Matlog. Nandito na kami ngayon sa Matlog. Hindi na kami nakapag-video. Tara na sa Matlog. Mamuli na ta. Dahil sobrang lakas ng ulan. Ano daw? Ha? Ano? Bizarre. Tingnan niyo yung motor ko. Tingnan niyo yung motor ko, sobrang putek. Ang dumi ng motor ko. Papakita lang natin papakita lang natin mamaya yung ticket. Hanggang sa natabi doon yung copy, kitchen. Extra konti. Dagdag yung konti yun. Ano pa yung bag ko? Kanina ka pa yun. Ano ba yung mga yun? Kaya mo ba yun dati kung amo? Ang sasakyan niya gano'n na Ranger. Gano'n yung tsura. Pinangatid pa ako dati sa San Vicente nun. Pag ako uwi ako. For today's video. Welcome aboard to Samar na mga idol. Sisira na yung mga bag ko. Sa baba na, sa baba. O, sakay ka na. Sakay ka na. So ayun nga mga idol, welcome aboard to Samar. So nandito na tayo, inabot tayo ng isang araw ng biyahe. Napakatagal ng biyahe natin ha. Pero mababa din yung tulog natin. So bali umabot ng 2 oras
ang tulog natin. Wala pa tayo sa sarili kanina. Akala ko talaga patay na ako eh. Nagkaroon lang ako ng ulirat nung nakaupo na ako. Sobrang pagod ata. Para lang sa'yo. So ito na mga idol, nasa Allen na tayo. Diretso na tayo ng San Roque. Pabaybay na natin yung Katarman mga idol. Diretso na tayo sa San Roque. Ito lang yung biyahe na matagal kong biyahe ngayon Matik nyo na, patayin nyo na kagad ang ilaw nyo para hindi naman makaistorbo sa mga nakakasalubong nyo. Di ba? Galing ko. Siyempre solid tong ilaw na to. Senlo ba naman to eh. Shoutout sa Senlo. Tsaka siyempre shoutout din sa gumawa nitong wirings ko, MJ Works. Siyempre solid. Since day 1 ng MJ Works talagang subaybay na namin yan ng bilas ko sa mga wirings. Solid talagang gumalaw yan. Kaya kung ano yung kailangan nyo, need nyo ng malakas na ilaw, contact nyo na lang si MJ Works. Sa Facebook meron siya. Solid pa rin. Di ko lang may hataw ng dire-diretso kasi nga yung asawa ko iniisip ko. Ayoko naman na masaldak-saldak yung asawa ko. Pero asawa ko yan. Kaya yung takbo namin, takbong makakabalik tsaka takbong makakapunta. Kaya dahan-dahan lang kami. Almost 700 plus yung tinakbo natin ngayon. Para ako nag-endurance. Pero ganyan naman lagi din ang tinatakbo namin ni Snipe pag once na umuwi talaga ng summer. Pero ang maganda kasi pag umuwi ako ng summer yung tipong asawa ko kasi nagko-commute. Ako lang mag-isa. Minsan lang talaga sumasabay sa akin to. Tulad ngayon sumabay siya, kaya medyo tumagal yung biyahe namin. Tsaka yung mabilis, delikado. So what's up mga idol Malapit-lapit na tayo sa San Roque, Northern Samar. So ang oras natin ngayon is 3:24 AM mga idol. So ayan, tingnan nyo naman kung gaano kalamig at may fog pa talaga. Sobrang lamig dito, dahil pa yung Baguio. Yan ang iiwasan nyo dito sa Northern Samar, yung mga aso. Kung marami talaga ditong mga aso talaga eh. Gugulat ka na lang, nakakalat sa daan. Pero yung daan naman dito okay naman, goods na goods. Manageable. Hello Samar. Goodbye Manila muna. 8 days. Hi. Hi, hi, hi. Sarap ng probinsya vibes. Nakakatanggal ng stress. San Juan.
Yung tipong nandito ako sa probinsya, tapos magang-maga nagsisiga yung lola mo. Yan, ganyan. Sarap balik-balikan nun. Aga-aga magsipagising ng mga lola, yung ganyan. Wala man lang nagbabantay dito, nakakatakot. May early warning device naman sila. Ang problema, medyo sobrang dilim dito. Medyo sobrang dilim na. Sobrang dilim talaga. Katulad yan, no? Ang tatabang ng aso. Konting kembot na lang. Pagasbas na to. Pagasbas na. Konting kembot na lang, San Roque na. Pero hindi na tayo papasok sa city proper ng San Roque. Magda-diversion na tayo. Yun nga mga idol, susubukan namin pabalik ng asawa ko na dadaan kami ngayon ng Dait susunod. At ipapakita namin sa inyo kung ano yung difference between Rolando Andaya Road and then yung Dait Road, para at least makita nyo kung ano ba yung kasi pag tingin mo pa lang kasi sa mapa is napakalayo talaga nung Dait Road na yun kaysa dito sa Rolando Andaya Road. Kumbaga parang shortcut yung Rolando Andaya Road kaysa doon sa Dait. Pero marami din nagsasabi na maganda daw ang daan ng Dait kasi yun nga, walang butas-butas, walang sira-sira. Hindi katulad kay Rolando Andaya Road na maiksi nga pero super naman talaga, durug-durug naman ang daan. Kaya yun yung susubukan namin pag balik ng Manila. Pero before kami bumalik ng Manila, siguro pupunta kami ng San Juanico Bridge. Sana gumanda yung panahon, makapunta naman sa San Juanico Bridge tsaka kay Douglas MacArthur Douglas MacArthur Shrine. Nakikita nyo mga idol, napakahamog wala talagang masabi sa provincial vibes kaysa sa Metro Manila vibes. Solid. Daming kakahuyan mga idol. So hihatid nyo muna kami sa bahay and then syempre magpapaalam na rin ako. Samahan nyo muna ako parating ng bahay. Mo ngayon dito. Wala din, kala ko malakas yung ilaw.
magtatapos ng ating vlog. Salamat sa mga sumusuporta at nanonood. Thank you. Shoutout sa lahat.